good morning, and good evening all over the world. Nasaan ka mang panig na mundo, you are listening or watching our Lilac Lunch D podcast. We are on our episode 35. And today's topic, we are going to talk about our lives being away from the Philippines. Hey, Hello mga kapatid, good afternoon, good morning, kamusta kayo? How was your weekend? very Ooh, busy. cool weekend, Aha. syempre. Closing, month-end. Batiin natin yung ating mga nadagdag na mga followers. Thank you Ay, sa shout inyong out sa inyo. pag-like at pag-share. Shout out sa inyo. You know who you are. Sobrang thank you at pinili nyong ilaan ang inyong follow button sa amin. Thank you so much. It is much appreciated. Sobrang thank you. Lalo doon sa mga hindi namin pinilit, in-invite. Wala lang, nagustuhan nyo lang kahit hindi nyo kami kilala. Thank you so Thank much. you. And we Yun. appreciate those people na nagsisend sa atin ng mga messages na natutuwa sila dun sa mga topic na di-discuss natin na unusual ba? Hindi natin lagi nare-receive yung mga ganyang messages eh. Pero natutuwa sige, next tayo week. na naririnig natin from them. Di ba? Oo. Next week, basahin natin yung mga comments natin. Yes, Ipunin natin yun. yes. And then, we will give time para basahin lahat ng mga nag-comments din. Kasi Mhm. iniipon talaga namin. At kung hindi nyo Kasi may alam, tatlo every na time na may nagla-like additional likers na nag-follow, alam mo yung kilig sa heart namin na kahit ano pa yung ginagawa namin, talagang kami parang pinasaya nyo na yung araw namin, kaming apat. Because And by we're the not way, wala pala pushing, di ba? Oo. Mm. Kumbaga parang, wala lang, may nagustuhan lang kayo kasi Yes. hindi nyo naman kami kaano-ano. Mhm. Yun. So, ayun. And nga pala, wala si Ria kasi nga nag-attend siya ng birthday ng isang anak ng kaibigan namin. So, ang topic namin bilang wala si Ria at kami lang tatlo ang wala sa bansa ng Pilipinas, we thought of coming up with this topic na ano ba yung buhay namin being away sa Pilipinas. Yung mapapait, lungkot, saya, ano-ano ba yung mga bagay na iyan na naramdaman namin na na habang kami wala sa Pilipinas. Unang tanong, syempre, lahat naman tayo is umalis ng Pilipinas is because of a better reason. 'Di ba? Mm. Kung sa iba is greener pasture, yung iba is mas hangad nila yung katulad kay Dada, mas maayos na pamumuhay, yung lifestyle. So ako, personally, the reason why I left the Philippines is because hindi ako napapakinabangan sa Pilipinas. Okay? Saya. So, yun yung unang rason, isinusuka na ako ng nanay ko. Kaya ako nag-abroad. Kaya ako andito sa Dubai. Now, it's about 17 years that I've been away sa Pilipinas. Wow. Mhm. Yun, 17 Malapit ka na years. mag-debut. Oh my goodness. Oh. Oo nga. Mhm. Oh, kayo ba? Bakit kayo umalis? Gusto ko magkaroon ng new experience Mm. and new skills. Kaya ako napapunta dito sa Na-realize Singapore. ko lang, iba-iba pala tayo ng reason, ano? Yes. Nakakatuwa. Yeah, Yes. very nice. Mm. Mm. Parang for growth and development. Kasi syempre, parang mas exposed ka at kasi regional office dito. Unlike dun sa Pilipinas, Pilipinas lang yung cover mo. Correct. Unlike here, buong Southeast Asia, isa yun sa mga na-learn ko and gaining new experience and skills na rin. And also, yung ma-experience how to work with different people kasi diversity, iba-iba ang culture, iba-iba din yung kasi Yeah. buong Southeast Asia. So I think, na-achieve naman. Ako 14 years na ako dito ngayon din sa Singapore. So far, so good. And I think, may natutunan naman. Mm. Ako yung pinaka-baby na lumabas ng bansa sa atin. Hindi ko pinupush yung sarili ko na gusto ko mag-abroad. Kasi okay naman ako. Isang reason ko. Kasi syempre ayoko malayo sa pamilya ko. And ang sabi ko, dati, kung mag-abroad man ako, dapat abot kamay lang ang Pilipinas. Malapit lang, ganyan. Hindi ko siya ginawang option before. Kasi okay naman ako sa atin. Nagkaroon kasi ng opportunity yung husband ko to work here in New Zealand. So, kami, plan namin, even before, bago pa kami magpakasalang, sinabi namin, wala kasing aalis, kung hindi lahat.
Buong pamilya. Kumbaga, take all. Lalo na ngayon, kasi nung nagkaroon yung opportunity na yun, may anak na kami, lalong hindi pwede na may aalis, may maiiwan. Kasi syempre, bumubuo kami ng pamilya, hindi option yun. Kumbaga, ang sa atin, it's either aalis tayong lahat or walang aalis. Yun ang reason ko kung bakit ako nandito ngayon. It's not because ako yung may opportunity and all or magtatrabaho ako. But it's because my husband had an opportunity. We also had an opportunity na kaming lahat yung mag-migrate. Then, kaya kami nandito ngayon. So lahat tayo is nabanggit na namin kung ano-ano yung mga reason namin at natutuwa akong malaman na talagang iba-iba kami ng rason. Yung isa isinusuka na ng pamilya, yung isa gusto lang ng personal growth. Yung isa naman dahil siyempre umpisa na ng pamilya, gusto niya ng maiba naman, yung mas better. Ngayon na lumipat na tayo na ibang bansa. At sabi ko nga, may kanya-kanya tayong reason ba tayo umalis. Nung umalis kayo at naandyan na kayo sa kanya-kanyang bansa ninyo, ano-ano yung napakagagandang bagay na nakita ninyo na parang lagi yung sinasabi na ito talaga yung reason kung bakit ako naandito, kung bakit tama yung desisyon ko na iwan ang Pilipinas. Ako na pala una, sige. Dahil ako sa Pilipinas, sobra akong nahihirapan makahanap ng trabaho na tatagal kasi nga lagi minimum wage doon. Tapos pahirapan bago maging regular. And sa akin dito, na-realize ko talaga na kapag nag-abroad ka at nagkaroon ka ng tamang opportunity, sabi ko nga, previous job ko, umabot ako ng 11 years. Imagine. And kumbaga talaga yung pay rate, kumpara naman talaga sa Pilipinas, napaka-milya-milya ng ano talaga. Yeah. So somehow, naramdaman ko talaga na ako ay isang functioning individual na nakakatulong sa pamilya at buwan-buwan ako na nakakapagpadala. And at the same time, nabibili ko yung gusto ko. So sa Pilipinas, baka kung naandoon pa rin ako nung time na yun that's what I'm thinking, na hindi ko yun ma-achieve kung hindi ako mag-a-abroad. Gaya din sa'yo, parang it enhanced the quality of my life and the same time ng family ko. Kasi mas nakatulong ako ngayon dahil mas malaki nga yung kita, mas nakakapag-provide. And at the same time, na-extend din, hindi lang sa family ko. So, sa mga ibang tao din. So, siguro kung nasa Pilipinas, mahirap, di ba? Kasi alam naman natin, ang laki ng tax doon. Ang daming bawas. Net na tayo talaga lahat ng makukuha mo. So, parang limited lang yung resources mo. Kumbaga, mahirap makatulong. O, makakatulong ka rin, pero hindi enough. Kasi nga, sa laki ng nababawas at hindi ganun kalaki din yung kinikita. So, siguro yun lang sa akin. Aside from my personal growth, na alam ko na na-enhance yung skills and mas nakatulong ako sa pamilya at saka sa ibang tao na rin. Sa amin, biggest move, kasi nung nasa Pilipinas kami, we were living with my parents. Plano talaga namin before. So, naghahanap na kami ng bahay. That time. So, biglang, talagang sabi nga, minsan kapag hindi sa'yo, hindi talaga binibigay. Ang tagal namin naghahanap ng bahay before. Hindi kami makahanap. Yung naaayon kasi syempre, gusto namin malapit sa parents namin kasi may anak na kami that time. At least kung both kami nagtatrabaho, pwede namin kahit may yaya pa yan, hindi namin pwedeng iwanan sa bahay lang, nakasama ang yaya lang. So sabi namin, ang plano namin, kung hahanap kami ng bahay, it should just be malapit lang sa bahay. At least kung iwanan namin dun sa parents ko, na at least kasama ang yaya, at least may ibang kasama. Yun ang gusto namin, pero hindi namin nagawa. Nag-benefit sa amin, napunta kami dito, nakabukod kami. Habang lumalaki yung anak namin, kami lang talaga yung bumubuo ng pamilya namin. Yun ang sa akin. Kumbaga wala pa yung external factor dito, yung environment sa New Zealand and all. But it's more of yung growth namin as a family. Ano naman yung mga realizations ninyo nung nag-abroad na kayo? O na-realize ko na talaga ng mundo para manatili ka sa Pilipinas. Dito ko nakita talaga na parang pag lumabas ka pala talaga ng Pilipinas, kung hirap kang humanap ng jowa, pag nag-abroad ka, madaling kumuha ng jowa. Lalo dito, kasi yung ratio ng lalaki sa babae dito, yun talaga sobra. Kaya wag kayong magtaka yung mga nag-abroad, lalo dito sa Dubai, yung mga may jowa dyan, tapos naghihiwalay na lang kasi nga dito may bagong jowa. Tumpok dito. Yung kahit nga yung mga kapatid nating mga mga gay natin, mga kaibigan, kung kumbaga sa Pilipinas sila yung nagbabayad, dito sila pa binabayaran.
Ganon yung ano, kaya ang daming bakla rito talaga na parang hayahay talaga. And then pangalawa talaga, kapag gusto mo talaga ng personal growth, kailangan mo pala talagang mahiwalay sa pamilya mo. Kasi that way, marirealize mo na buhay mo na yan eh. Mag-isa ka na lang. So, kung makakakain ka o hindi, it's dahil ikaw yan. Dahil hindi ka pwedeng maging tambay sa ibang bansa, naturalmente, hindi ka na pwedeng tamad. Correct. Magtatrabaho at magtatrabaho ka. Mm. And, wag mong asahan na makuha ang pinag-aralan mo kapag nasa ibang bansa ka. Correct. Kapag minalas-malas ka Mm. pa, Mm. 'di ba? Lalo sa panahon ngayon, hindi na nila tinitingnan ng degree mo or eskwelahan mo. Wala ka sa Pilipinas. Pag nasa ibang bansa ka na, swertihan na lang talaga. Minsan nga, kahit ikaw may pinag-aralan pa, pero dahil nga sa hirap ng hanap buhay na ngayon makakita, napupunta ka kahit maglinis ka na lang ng ano ng banyo, ng basta cleaner, True. makakuha lang ng Mm. ano ng income. So, yun yung na-realize ko kapag talaga lumabas ka ng abroad, lahat magiging ano lang lahat, magang pantay-pantay yan. Kahit ano pa yung pinanggalingan mo, mayaman ka sa Pilipinas, dito nagiging kapantay lang. Pare-parehong kumakain ng Indomie kasi nga, yung kinikita rito, pinahahalagaan dahil napakahirap din ang buhay na ngayon dito. So, mas nagiging appreciative ka doon sa mga nakukuha mo sa biyaya mo araw-araw. So, pantay-pantay lang pala tayong kumakain ng Indomie. Oh yes! Hindi. Favorite! Universal noodles of the Bukod sa world. siya lang ang may lasang noodles dito. Hindi, gusto ko yung noodles niya, yung pagkakakulot, yung sakto yung, ayoko Al naman dente. ng ano, Al oo, dente. yun. Al dente. Tapos yung itlog na ano lang, malasado, Mhm. oh, Panalo. oo, May itlog yung Indomie. Indomie mo dyan? Hindi, syempre, lagyan mo na lang ng ng ano, itlog. Samahan. Oo, particularly dito sa New Zealand, na-realize mo talagang walang status. Sa atin kasi ramdam na ramdam mo yan eh. Ang lakas ng ikaw, alam mong nasa laylayan ka lang ng lipunan, alam mong yayamanin ka, alam mong social climber ka lang. Dito hindi mo ramdam yung mga ganyan. Pantay-pantay lang din talaga. Lalo na dito talaga. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo before, nung nandito ka, kung ano yung mga hinahangad mo na bagay sa Pilipinas na material lang, nawawala eh. Kasi nung nandito ka, hindi nila titingnan yan eh. Siguro, hindi ko alam kung may problema tayong Pinoy eh. Tayo yung tipong, yung, kumbaga lahat ng gamit na meron sila, iniinggit mo. Pa-impress. Diba? They don't care kung anong brand yan or gano'n. At least meron ako nagagamit. So, dito, parang mas pinapahalagan. Kanina nga, nagsimba kami. Even the church ha, sa atin, bongga ang mga simbahan sa atin, di ba? Pero dito ha, parang mas, kumbaga, mas pinapahalagan kung ano yung mas kailangan mo kesa dun sa maganda sa mata ko. Hindi sila doon sa aesthetic. Yes. Yung church dito ha, ano lang ba ang kailangan namin? Di ba pag Catholic Church, kailangan mo lang ng yung cross lang na nandiyan si Jesus Christ. Tapos kailangan lang ng upuan ng pare. Kailangan na ng paglalagyan ng kandila. Ano ba? Tsaka yung pagpapatungan ng Bible. Ganun ka basic. Walang pinto? Lumusot kami sa lahat sa ano eh, sa ilalim. Pader? Diba? Ganun ka basic. Walang bonggang krus. Di ba usually ang altar ang gaganda? Dito hindi. Simple lahat. Pero ang upuan, yung mga, ano yung upuan ng simbahan, ng mga magsisimba, may foam lahat. Ibig sabihin, nandun sila sa komportable ba kayo lahat? Kesa dun sa, kaysa i-impress ko kayo na maganda itong bonggang simbahan natin. Mas gusto ko na mas maayos kayo kaysa sabihin ko na yung impression nyo sa akin. Ganun dito. So, yun yung na-realize ko. Yun ang biggest factor na na-realize ko dito. Mas pinapahalaga nila kung ano yung okay ka ba kaysa dun sa okay ba ako? Nakikita nyo ba? Maganda pa to. Mas ganun dito. O, konti na lang, makukumbinsi na kaming mag-New Zealand. Oh, sige, simula pa lang to. Kaya ko pala maging independent. Kasi dati, di ba sa Pilipinas, alam niyo naman, lahat talaga nakadepende ako sa nanay ko. Kahit maglaban ng panty ko or lahat. Wala akong ginagawa nun sa Pilipinas eh. Ayan. Ngayon na namuhay ako sa abroad, ako lahat ang gagawa.
So, kaya ko palang gawin. Kaya ko palang mamalansya, So proud of you, Mama. Yeah. maglaban ng sarili kong damit. Kasi dati talaga hindi ko alam kung kaya ko. Isa kang sheltered no? Dati, talagang lahat Mm. may gumagawa And for hindi you. lang personally, ganun din sa work. Kasi sa Pilipinas dati, di ba, may kasama din ako. Then, nung lumipat ako dito, meron din akong kasama. Isang staff din, tapos yung isang manager. And then, nung nag-resign yung staff, hindi na kumuha. Kasi sa Pilipinas dati, di ba, may kasama din ako. Then, nung lumipat ako dito, meron din akong kasama. Bali, isang staff din, tapos yung isang manager. And then, nung nag-resign yung staff, hindi na kumuha ng kapalit. So, kami na yung dalawa ng manager. And then, yung natanggal yung regional office namin. So, natanggal si manager. Ako na lang mag-isa din na natira. Until now, mag-isa pa lang din ako hanggang ngayon. So, kaya ko pala mag-work independently. Kaya ko din pala mag-work for how many years? So, almost 8 years na mag-isa ako. Na ako lang lahat din gumagawa. So, kaya pala. Before, parang hindi ko kaya. Paano yun? Wala akong manager, wala akong ano. Correct. So, ayun. So, parang biggest realization na I can work pala. Independently, yung pagiging no? independent ko. Ewan ko kung mag-agree rin kayo. Parang kasi mula kasi nung nag-abroad tayo, anyway, ilang beses na rin tayo nagkakakwento about buhay-buhay natin sa abroad. Dito ko talaga nare-realize na yung comparison ng gobyerno na may maayos na sistema. Yun yung majority ng ano talaga eh. Kala ko ba Kasi ayaw mong yun i-touch naman ang yung government dito? hindi maiwasan eh. Kasi kami, kapag halimbawa yung mga nagfo-for good na, doon nila nare-realize talaga bakit they kept coming back sa Dubai or sa UAE is because yung transportation dito and then yung gaang ng pamumuhay dito as long as may hanap buhay ka ha? I mean hindi mo iniisip ang insurance mo kasi provided ng company kung ano't ano mangyari sa iyo hindi mo iisipin na gagastos kasi may insurance ka and then lalo talaga sa transportation kumbaga lahat na pinagaang na sa'yo ang Grab, ang taxi, lahat. Pati taxi, Tesla. Isipin mo yun? Or lalo na yan nung nangyari yung COVID. Sobra kong na-appreciate ang bansa na ito. Na nagkaroon ako ng kaibigan na ilang buwan halos sa ospital. Walang binayaran ni isang kusing. Mula sa kinuha siya hanggang paggaling niya, ang taxi na naghatid sa bahay niya is libre at provided pa rin ng Department of Health ng bansa na ito. Paano kung sa Pilipinas yun nangyari at doon siya na COVID? Lagi namin sinasabi, malamang deads ka na. So, sobra kung, oo. Kumbaga parang yung dito, hindi man siya yung gaya sa atin na republika. Ito yung kainaman na iisa lang ang ruler. Ang nasusunod, iisang tao lang. Tapos, streamline yung utos. So, hindi kung sino-sino lang na partido-wise ang nangyayari. Pagalingan, di ba? Pabonggahan, paanuhan ng mga ere, ng mga ihi nila. So, yun yung na-realize ko. Ang bansa na napapangunahan ng isang mabuting mamumuno, talagang makikinabang kahit hindi ka pataga rito. Lalo na siguro yung talagang dito ipinanganak. Libre edukasyon. Libre ang ang pagkakasakit. Meron pa yung mga natatanggap every year kapag may ano sila. So, ibig ko sabihin talaga, may malaking problema talaga ang Pilipinas. Kaya, sa gobyerno. Kaya tayo wala dyan. Yun naman talaga. Kasi, lagi ko naman ako kwento sa inyo, hindi pa kami residente dito. Yung mga benefit na natatanggap namin, malayong-malayo na sa nare-receive natin sa atin eh. Healthcare system na lang ang layo-layo eh. O sige, wag na natin yung sistema na lang. Yung sistema na lang in general. Yung parang lahat pinadali sa'yo. Hindi ka pa nga nakakapasok yung pag-apply mo pa lang ng visa papunta rito. Online. Hindi ka blinded. Kasi lahat ng kailangan mong malaman, nandun na mismo at hindi mahirap intindihin. Hindi ka pwede na, ano mo gagawin dito? Ano ba isa-submit ko? Lahat ng tanong mong ganyan, sinagot na. Bago mo pa itanong, nasagot ka na. Hindi siya mahirap. Tapos, yung processing pa dito, lahat, kasi nga,
centralize yung sistema dito, hindi ka pinapahirapan. 'Di ba? Hindi yung magsasubmit ka ng ganyan, pupunta ka sa ganito. Lahat Iba-ibang- pwede mo siyang gawin online. Well, depende na lang siguro kung meron kang kailangan submit talaga na physical document. For example, they need to verify your passport and all. Kailangan mong puntahan. Pero hindi ka papahirapan na ang dami-dami mong gagawin, ang dami-dami mong fill upan, ang dami-dami mong pupuntahan. Lahat ilalapit sa'yo, lahat papadeliin para sa'yo. Yun ang sobrang layo ng government natin dito. Yun ang sana, alam mo yun, sana makahabol tayo dahil ang dami nating magagalingan ng IT eh. Yun ang lagi kong iniisip na kayang-kaya naman natin. Saka parang yung isa pa dyan, na-realize ko talaga, kapag ikaw may ano ka, yung parang kampante ka, na may kapanatagan sa kapaligiran. Hmm. Kasi di ba nababiral kami rito na kahit iwanan mo yung cellphone mo at gamitin mong pang reserba doon sa lamesa, kakain ka sa food court, Hmm. Walang di ba? Hmm. Walang kukuha kasi takot na lang talaga. Yes. Kaya nga rito ang mga pulis hayahay wala silang barel, batuta lang. Kumbaga parang hindi nabibingit sa kamatayan ang buhay nila. Ganon din ang mga tao. Kaya maraming pumupunta talaga rito. Kapag ang bansa na ipoprovide yung pinaka-importante, isipin mo, Safety. seguridad. Di ba? Maayos na trabaho, sahod. Anong hindi ka pupuntahan ng tao? Mhm. So, yun yung na-realize ko talaga. Kapag ang bansa is na ipoprovide sa'yo ang security and then yung trabaho, talagang pupuntahan at pupuntahan ka. Kahit pa Arabic ka, hindi ka nagsasalita ng kahit maghirap ka pa sa umpisa, so talagang gugustuhin mo mapunta sa bansa na to dahil naririnig mo, ito yung mga perks na binibigay sa inyo. Hindi pa man kayo residente. Hmm. Alam mo na talagang, ang mga pumupunta talaga rito, mga galing sa bansa na maraming nagnanakaw, maraming yung gobyerno na korap, yung taxes over 35%, 'di ba? Kaya nagsusumiksik talaga sila rito kahit ubod ng init na bansa. Imaginein mo, 6 months mainit, 50 degrees, pag lumabas ka, sunog mukha mo. Ang tubig kapag naligo ka, apakainit, aga-aga pa lang. Pero okay lang. Kasi nga, meron siyang na ipoprovide na ibang mas maimportanting bagay. Maliliit lang yung mga Compensate init na talaga. yun eh. Oo, nako-compensate talaga. Yung So, benefit yun. sa mga disadvantage. Oo, sobrang dito naman pasalamat din kami sa kasi bansa. parang yung pagdating sa taxes, malaki din eh. Mm. Pero sabi nga natin before, 'di ba? Nababalik Ramdam Kahit nyo dyan. malaki, Ramdam ramdam mo na Mm. taxes mo worth it. Kailan lang nag-message ako sa group natin na meron kaming notification ulit na meron ulit yung dividend galing sa parang sa atin Meralco na magbabalik sila ng ganitong amount sa ganitong month, which is happening every year kasi last year naka-receive na rin kami eh. Pero bago pa lang kami that time Yung mga ganun ba, ever ba tayo mga member tayo ng Meralco, 'di ba? Ano tawag sa atin, mga stockholders tayo, Meralco PLDT, di ba? Yes! Pero kailan kayo nakatanggap ng Never. dividend? Exactly. Yun nga yung sinasabi natin hindi na ibabalik sa atin. Kung meron man, sasabihin kasi wala naman kasing kita this year So walang ibabalik sa'yo talaga, di ba? Pero dito, binabalik sa inyo, magkano rin yun, di ba? So, Ibig sabihin nare-realize lang natin talaga, sa Pilipinas, ang daming demonyo. yun nga, ang daming ganid. Di ba? Kasi ibalik sa tao, mga sa bulsa nila bumabalik. Yes. Hindi na Di ba bibigyan. parang, ang sarap sa pakiramdam na merong mundo pala, na merong ganyan, na marunong magbalik, pwede namang hindi. Meron palang hindi madamot. Bakit sa iba na ibabalik? Sa natin hindi? Meron palang hindi madamot. Oo. Kaya, Parang pangarap ng kada Pilipino yan na maramdaman na meron palang bansa na ganyan. Sa Pilipinas, I therefore conclude, hindi mo na talaga ma-achieve sa Pilipinas yan hanggat nabubuhay yung mga anak ng mga demonyo yan. Di ba naipapasa ang kagridihan? Di ba? Ang aga-aga pa lang, mina-mindset na, tumakbo ka sa politika. Dapat magkaroon ka ng posisyon. Alam mo, may mga katwiran kasi sila na kung hindi ikaw ang inaagabyado, dapat ikaw ang nang aagrabyado. Oo, pili ka, dalawa lang yan. Nasa laylayan ka o naandun ko sa ikaw yung nasa triangle sa tuktok.
So tayong mga Pilipino na lumabas ng bansa at nakakaramdam ng kaginhawahan, kaya nananatiling na andito pa rin kami. Ako, mag-18 years na ako dito. Umay na ako, pero hindi eh. Iniisip ko palang security ko dyan eh. Iniisip ko palang ano magiging trabaho ko dyan. Kaya, yun, kapit. Kapit pa rin. For example, in 2 years, pwede na kami mag-apply ng residency. Tapos after nun, pwede kami mag-permanent residency dito. And then eventually, siguro sabihin natin after 5 years, pwede kami mag-apply ng citizenship. Di ba ang tanong sa akin, ipagpapalit mo ba? Di ba lagi may ganyang question, ipagpapalit mo ba yung pagiging Pilipino mo sa pagiging citizen mo dyan? Kung ganito ang benefit ko at hindi ko marireceive to sa Pilipinas, why not? Mauunawaan namin. Pero, hindi ko sasabihin na hindi na ako Pilipino. O syempre, mahal ko ang Pilipinas eh. Why not? 'Di ba? Hindi ko hindi ko ipagdadamot na sasabihin ko sa ibang tao na hindi ako Pilipino. Pilipino ako. Proud pa ako diyan. Pero kung papapiliin mo ako na maging citizen ng Pilipinas na walang ibibigay sa iyo kundi ganito, pero ito ang magiging benefit mo bilang citizen ng ibang bansa. Bakit hindi? 'Di ba? May pamilya ako At least malang kalahati ng buhay mo, maranasan mo na, eto pala, meron palang ganitong nag-e-exist na bansa sa mundong ito. Kasi Yes. nahirati tayo sa puro kabulukan, puro kaswapangan, puro kasamaan. Wala tayong naririnig sa radyo at sa telebisyon, kundi puro pagkakamkam, maling paggamit ng pondo, pagwawaldas ng pera, puro mga partido, puro mga politiko. That's why, alam mo, hindi mo masisisi yung mga kababayan natin na sa ibang bansa. For example, di ba usually may ceremony kapag naging citizen ka ng isang country. For example, Canada or US, ganyan. Minsan talaga pinapost nila, hindi mo masisisi. Proud. Oo. Kasi nga, dahil hindi mo naman sasabihin na, ano ba naman yan? Ano, pinagpalit na yung Pilipinas. Hindi yun eh. Hindi mo masisisi. Pilipino pa rin sila. Pero hindi mo masisisi because hindi naman lahat ng nasa Pilipinas at hindi makabayan talaga. that's At true. hindi rin ibig sabihin kapag dual citizen ka, hindi ka na makabayan. Exactly. Kaya lang, nakikita kasi nila na hindi nila marireceive tong ganito kung nasa Pilipinas sila. Kayo namang mga nasa Pilipinas, may option naman kayong umalis. Kami, pinili namin na umalis kasi nga, nararamdaman namin na mas Oo. May option naman kayo na umalis. Ngayon, kung yung mga pinili ng mga ibang bansa, huwag kayong mag-alala, may mga pain din kami. Kahit ganito yung mga buhay na pinili namin, may mga bubog din kami lalo na. Kumbaga, lagi yung may kasamang negative at positive, may minus at plus. So kayo dyan sa Pilipinas, sobra kaming inggit na inggit sa inyo every time na may mga okasyon. Yun naman yung talagang namimiss namin dyan. Sa dulot-dulo ng mga himay-may ng dugo namin at ng mga ugat namin, Pilipino pa rin kaming nananalaytay ang mga dugo namin. Pero kasi, kung kami naandyan sa Pilipinas, at nakikita namin harap-harapan yung katarantaduhan ng maraming politiko dyan, baka malamang isa ako sa vigilante. So sa akin, on my part, nakabuti pa na wala ako sa Pilipinas. Kasi malamang isa ako doon sa NPA dyan na nakikipagdigma at nakikipaglaban sa sistema. Nasa bansa ka na nga lumalabang ka pa sa karapatan mo. Minsan namamanipula ka ng mga partido dyan na hindi mo alam. Ikaw may adhikain ka. Yung pala, ginagamit ka na ng, alam mo yun, minamanipula na ng lahat. Isang malaking kabalintunaan ang Pilipinas, sa totoo lang. Lahat ng klase ng kalokohan, karumihan, pagnanakaw. About the Philippines it's the government Yes. that we're against. Kung talaga bumabalik yung sistema ng gobyerno, yun lang yun. It's not about the pipiliin Philippines. ko pa We rin love ang the Pilipinas. Yes, it's the government that sucks. May instance, may napanood ako na nagpanatang makabayan. Naiyak ako. Kasi di ba huli nating ni-recite ang Panatang Makabayan nung elementary pa tayo? Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang tahanan ng aking lahi. Di ba? Ako'y kanyang kinupkop at nasasakupan. Ganon. So parang being away sa Pilipinas ng ilang panahon, yung relasyon ko sa inang bayang ko, parang interrelated pa rin yan. Kahit saan mo ako dalhin, pukpukin man ako ng Pilipinas pa rin ang pipiliin ko. Pero, yung nanunungkulan at nagpe-prevail na sistema sa Pilipinas
ang kinasusuklaman ko. Yes. Yun. Tama, separate yung government sa Pilipinas. So if I say I hate the Philippines, no, I mean No, it's the not. government in the Mhm. Philippines. Yes. Mhm. Yeah, that's the proper term. Mhm. It's a system. Oo, that Mhm. sucks. Mhm. Paano naman pumantay? Mm. Ano naman yung inggit namin? Siyempre, natural, wala kami sa Pilipinas. May nararamdaman kaming inggit kapag kami nanonood dyan sa Pilipinas. Pag may mga okasyon, syempre, O, kaya nga, uwi ka ng uwi eh. O, kaya gastos, no? 3 times a year, birthday ni Mm. nanay, birthday ni tatay, saka Christmas. Kasi syempre, iba Mm. pa rin yung celebration sa Pilipinas compared dito sa ibang bansa. Naramdaman ko yung unang year ko dito talaga. Yung Pasko. Saklap, no? Ha, ito na yung Pasko na to, may hindi mo maramdaman. Parang normal day lang sa Oo. kanila. So parang Totoo. yung Christmas spirit hindi mo mararam, hindi katulad sa Pilipinas. Iba eh. Buti naman, ikaw ang nagtakil ng Christmas. Kasi yun na naman galing, no? Mm. Oo. Tsaka yung New Year din. Kasi syempre, iba eh. Iba yung mas sinaselebrate din na dito, yung Chinese New Year. Hindi yung normal na New Year natin. Mm-mm. Diba? Yung Mm-mm. January 1. Sa kanila, mas bongga yung Chinese New Year. So parang normal lang talaga lahat. Parang wala akong nakikita mga bata na nagbabahay-bahay, nangangaroling, 'di ba? Yun yung spirit sa atin. Tapos yung mga kanta na Christmas song, hindi eh. Iba pa rin talaga kapag sa Pilipinas yung ano, Yung nag-stroll tayo para maghanap ng kakainan, di ba? at saka yung mga Pagkain ng pagkain, bibingka, bibingka, puto bongbong, 'di ba? tsaa-tsaa. Hindi mo Ah, mahahanap yun dito pag nasa abroad ka. That's true. Yung Oh, Christmas kahit spirit, saan eh, no? Mm-mm. mga food. So, yun yung mga yung foods. foods yun talaga. Ang di mo mahanap. Kahit na dito may mga nagtitinda din or ano, iba eh. Iba talaga yung pagkain sa atin. Oh, sige, ako naman ang namimiss ko. Bilang recently, nanood ako nung interview kay Corita. Uy, Nakakalungkot din talaga yun. Grabe, no? teka lang, Tapos, syempre, kakabanggit lang natin last week yan, no? Oo, Remember? oo, oo. Tapos, edi syempre, pinakinggan ko na naman yung mga kanta niya. Aba, iba na talaga ang tusok ngayon, lalo yung sa Sierra Madre. Mm. Awitin ko'y... Kung alam ko lyrics. Mm. Sierra Madre. Nakakatuwa yung lyrics na yun. Talagang, yung edad niya na yun, alam niya na agad ang ibig sabihin ng lalim ng pagkamis niya sa bayan niya, sa lalawigan niya. Mm. Kandungan mo'y laging hinahanap. Eh, yun yung nararamdaman ko ngayon sa Imus Cavite. Yung buhay natin dyan. Kahit pa nga yung mga lamay, yung simpleng lamay, di ba, pupunta tayo. Mm. Tapos yan, yung kultura, yung pinaka-simple, yung mga kapitbahay ka, pag gising mo, may panis na laway ka pa, hindi ka pa nagsuklay, Mm. lalabas ka ng bahay mo, may kachismakan ka na agad. Yung tipong magkakapi ka habang ang hontahan nyo, uy, si ganito, ganoon pala, inatake pala. Bagong Uy, yung kabit pala ni ano. So, aminin nyo mat hindi, namimiss niyo yung buhay sa Pilipinas, yung chismis. Almusal natin yan. At saka namimiss ko talaga yung amoy ng siga, yung kahoy ng panggatong. Bawal na Namimiss yun. ko yan. Oo. At yung magtatakbo sa tubigan, sa palayan, dito hindi ka na makakatakbo, dito puro wall, puro building. Wait lang, As at in. 45, magtatatakbo ka? Bakit? Aba, syempre. Hoy, kaya ko pang tumakbo. Ikaw ba? Siyempre naman Maligo kaya sa mo. Pero, ulan. Maligo sa ulan. Nakakamiss Hindi, Nay. Dito kasi pwede kami maligo sa ulan, di ba? Pag umuulan. Dumadalas na ulan dito. Sabi sa'yo, Nay, nag-a-adjust na rito. Kasi nga maraming Filipino, may kasabihan nga rito, sa dami ng Pilipino rito, pumupunta na ang ulan. Sa dami na nagre-request na, ulan naman dyan. Kaya kami yung lahi dito, kapag bumabagyo dito, tuwan-tuwa. mm, Oo, Kasi kasi hindi namimiss na ulan. namin. Oo. So, yun yung mga bagay na namimiss namin. Yung, kasi talagang may edad na tayo, naaalala mo yung bata ka. Yung pagdalaw-dalaw sa kamag-anak, yung sa tiya, sa tiyo, lolo, lola, yung pagdalaw sa mga patay, sa mga pansyon, aba, All Souls Day. nakakamiss kaya yan. Yung punta ka lang sa palengke, yung sa talipapa, yung mga ganyan. Oh my gosh! Wala kaming Kaya, ganyan talipapa rito. Ang fish market dito, aircon. Naka-aircon. Yun. buti nga kayo may fish market, kami nga wala. Wala Oo, kami tinan mo. palengke. So, meron kami grocery. Yun lang. Oo. Nakakamiss wet talaga market. yung tipong, nakakamiss yung tipong, sa gilid-gilid, yung mga ganon. Yun ang wala. Ang nami-miss ko pa dyan, syempre, yung
pain talaga na kapag may sakit ka, sa Pilipinas, Mag-alaga alam mo, ang nanay mo andyan lang eh. Gagawa sa'yo at gagawa ng mainit na sabaw. Mm. Pupunasan ka, hahaplasan ka, Ganun, o Royal. may Walang mag-aalaga sa Skyflakes. iyo. Oo, may Skyflakes, may Royal. Tapos, syempre yan, bibilang ka pa ng prutas. Ano kung ano gusto mo. Oo, ano pang gusto Kainin. mo? Oo. So, sobrang hirap din talaga kapag OFW ka, lalo talagang sa malayong-malayong lugar. Eh, kapag may sakit ka, bahala ka talaga sa buhay mo. 'Di ba? Self-medication ka. Oo, Yung ano yung ano mo, yung kung inumin. gusto mo ng sabaw, bumangon ka, magluto ka sarili mong sabaw. Diyan, possible na experience nyo pa rin kasi maraming OFW nga, di ba? Marami Ah, dyan na Pinoy. Dito kasi, ang pupunta nga dito, kakalimitan kasi, pamilya. Malimit yung makikita mo na nagbabarka-barkada. Kasi nga, mm. marami, puro pamilya. So nakakamiss yung tipong yung makikita mo yung gulo ng barkada. Yung Mm, gano'n, yung ingay ng oo barkada. nga. O ito, ma-share ko lang. Kasi 'di ba, mahilig ako sa mga K-drama. So yung paghilig ko sa mga Koreans, nag-level up na hindi lang Korean drama yung pinapanood ko. So meron akong pinapanood na mga reality show. Yung nakwento ko Mm. last time na magtatayo sila ng meron silang restaurant na i-operate nila. Yung season nila ngayon, nasa Iceland sila. Bawat season nila, hindi mo aalis na may mga Pinoy. Yung mga previous seasons kasi, medyo mga liblib yung pinupuntahan nila na pinagtatayuan nila ng restaurant. Eh this time, medyo nasa sentro sila. Kumakalat yung words. Sabi ko, pag ito ang Pinoy, may isa lang nakakalat, syempre papasok. Di ba may mga community? May mga nagpo-post na ganyan. Ang dami tuloy Pinoy. Eh merong Oo. time, siguro third day nila, kumalat na yata. Yung pila ang haba. Kukunti lang yung capacity ng restaurant. Bilang manager, yung isang artista, ginawa niya, nag-cut na siya na hanggang dito lang yung linya. Tapos yung kayo, sa Ah, 7:30 PM na. Nilista niya na yung may mga slot pangalan. na. May Mm. reservation na. Dumating yung magsa 7:30. Diyan Pinoy talaga. 5. Okay, come here. Oo, tuwan-tuwa sila. Ayun o, di ba? Oh, baby. Was it cold? I'm in there. Oh, okay. Yung mga Pinoy. Sorry about that. Oh. Mira? 2? Okay. Alex? 2? Di ba? O, di ba? Mga Pinoy ano? O, doon tayo sa may view na ito. Wow. There you go. And jury? Okay, everybody time in. Kasi wala na So, pumalakpak. ibang lahi na yun kasi tahimik lang. That's the reason kaya may mga palakpak na ganun. Kasi diba ganun tayo kasaya? Okay. Diba yung ang haba ng inintay mo, kanina pa ako pumila, 5:30 pa, pero ang slot ko mamaya pang 7:30. 7:30, Pero oo. okay lang ako, kasi masaya to eh. Pero binigyan nila Oo. na, diba? Kaya sabi Yeah, na, yan yung natin, ugali natin na talagang we always have something to celebrate. celebrate. Di ba yung And, little wins natin? Little joys, Maliit na bagay, yes. pero pag napagtripan natin na saya-saya kaya, oh, makikita tayo sa camera, oy, saya-saya niyan. tawa-tawa talaga ako Alam mo, doon. di ba Yung yung may nangyaring pumalakpak lang, Pinoy yun. Baha, Mm-mm. 'di ba? Kasi na yung recently lang na baha. Oh, yeah. Siyempre na publish din dito sa Singapore. Eh di kinamusta ako ng mga kasama. Uy, kamusta yung family mo doon? Malungkot sila. Oo. Pero sabi niya, pero ano masasaya pa yung mga tao para daw kasi ginawa Nag-iinuman pa nga eh. ni-resort yung ano, 'di ba yung sa may Yung nag-jet sabi niya sa may, ski. oo, Oo. Oo. Natuloy na rin ang field trip, ang swimming. swimming. Kumbaga, Mm-mm. sabi ko, ganun talaga ako yung mga Pinoy. Imbes na parang problemahin mo yung there's Yeah. way na para i-enjoy kesa naman magmukmuk sila. Mm. Sabi niya, oo nga, meron pa nakita nag-dive at nag-aanuhan daw. Natutuwa ka doon Oo. sa hack. So parang yun yung isa sa mga magigit talaga sa atin sa mga Pinoy. Eh. Kumbaga, hindi natin tinitake yung problema ba. Seriously, oo. Mm-mm. Mm-mm. Parang enjoy. Wala ka namang magagawa. Andiyan na yan eh, di ba? Oo. Well, enjoy na lang. Oo. Isa pang namin, yung nami-miss namin, yung talagang nakikita talaga natin na ako nami-miss kong makakita rito ng mga matatanda. Mm. Kasi kumbaga, it reminds me of how fleeting life is Mm-mm. at gaano siya kabilis. Kasi parang sa mata kasi ng mga matatanda is nanggaling na ako dyan lahat-lahat. Naranasan ko na. Kayo na
andyan pa sa eksena na yan, whatever you asked me, meron akong wisdom na maibabahagi sa'yo. Mm. Same din doon sa namimiss ko ring makakita yung sa eskwelahan dati nung sinusundo ko si Jelly. Naiyak din ako kasi nga parang sa elementary, nakikita mo yung mga musmus na bata. Parang kasing pag nasa Pilipinas ka, it reminds you na parang ito yung normal at ordinarong pamumuhay ng isang tao. Kasi tayong mga umalis sa bansa, aminin man natin o hindi, mas nagiging ramdam natin na tayo ay tao nung nasa Pilipinas tayo. Mm. Kasi doon na tayo nagkamulat eh. Doon na tayo naging tao. Yun ang buhay. Kaya lang naman tayo lumabas is because we want a better life. Pero dito kasi sa pinaka-puso talaga natin, kahit hiwain pa yan, Pilipinas pa rin ang mamumukadkad yan. Dahil nandiyan ang pamilya Of natin. course. O parang in every aspect of my being, still Filipino pa rin ang makikita mo. Mm. Na kahit isuka ko ang Pilipinas, hindi Pilipino pa rin ako. And dahil dyan, anything na may kinalaman sa kabutihan, sa paggawa ng mabuti, nakakakita ka ng matanda, may nakikita kang vlogger na nagbibigay ng blessing, or anything, kahit sincere pa yan o hindi, natatouch ka kasi Pilipinas pa rin yan eh. Mga tao sa Pilipinas na hindi nabigyan ng pagkakataon na mga ibang bansa, pero niyayakap ang pamumuhay sa Pilipinas. Mm. And I want to make this parang pag-amin na naiinggit ako sa mga tao na hindi naghangad ng buhay sa ibang bansa. Kasi sa kanila, kontento na ako dito. Masaya naman ako dito. Wala silang issue kung mga ibang bansa ka. Choice mo yan. Pero doon sa mga Pilipino, na niyakap nila na ako ay Pilipino, mamamayan ako, laylayan ako ng lipunan, pero at least nasa bansa ko ako. Hindi ko kailangang mag-adjust, hindi ko kailangang mangamuhan, hindi ko kailangang malungkot. Okay na sila kahit nakatira sa kariton, sa kalsada, pero dito ako sa bansa ko. Somehow, I feel yung joy nila na being in their own country. Hindi ko alam kung New Zealand ba yun or ibang bansa. Parang merong mini lang, hindi naman siya concert, pero parang meron lang singing something na event or siguro baka parang fiesta event lang ng mga Pinoy community, ganon. May choir sila, kumakanta sa Italy, mga ganyan. Since kumanta na rin naman sila sa simbahan, iba sila, nag mini concert sila sa labas na may Filipino community. Tapos kumanta sila, biglang ang kailan nila na bayan ko. Di syempre, yung mga tao, alam yung kanta, sumabay. Aba, habang binibideo, kumakanta, nag-iiyakan. Kasi, di ba? Emotional. Oo, kasi syempre, yung parang nasa ibang bansa ako, kinakanta ko, ngayon ko lang ulit. Yung sabi mo kanina, ngayon ko lang ulit Yes. nakanta to. Ramdam na Oo. ramdam ko na hindi ko makakanta to. Na kapag ako lang kumanta nito, hindi masyado pero lahat kami nagkakantahan that time. Yes. Di ba meron ka Collective. na ganoon? Sa na-empa? Ha? Meron ka share na video dati? Na? Kumakanta din? Nang, Noong Independence Day ba yon? Yung celebration dyan sa inyo sa Dubai? yung sa Burj Khalifa. Oo. Ah, oo. Tapos, yung pinost nila yung flag ng Philippines. Oo. Mm-mm. Oo. Saan ka naman talaga, kahit siguro dito patugtugin yung ganyan. Di ba? Ako nga, di ba? Oo. Remember nung sa church, yung Filipino choir, biglang ang tinugtog, yung Kordero ng Diyos. Di ba? In Tagalog. Aba, naiiyak-iyak ako. Ako pa. Di ba? Talaga, oo. Naiiyak-iyak Ramdam ako mo kasi yun, parang eh. sabi ko, aba, namimiss ko yung ganitong simba. Yung Correct. ganito na Pilipino na At saka, teka, kayo yung mga nasa Pilipinas, di ba nung kabataan natin, hindi natin maunawaan ang magulang natin na every Sunday, merong never on Sunday, parang najujulogan tayo. Parang ayun na naman, patugtog na naman si nanay ng mga makaluma. Ngayon, we totally get it. And in fact, isa yan sa sobrang kinaiinggitan ko, yung family every Sunday. Kasi talagang natatanda ko every Sunday, alam ko masarap ulam namin. Kasi galing kaming simba. That's true. Oo, matik yan ang nanay ko Kasi kung di kompleto. kare-kare. Saka kompleto Oo, kayo. inihaw na liempo. Aztecs. Oo, masarap. Basta, hayaan mo siya magpatugtog. Mas ginagawa siyang magluto pag Sunday. Kasi nga, ayan na, Kompleto. naglalaba, nasa washing. Kasi- Oo, tapos tatawagin na lang kami, mga Kakain na. kakain na. So, Mm-mm. na-appreciate ko yun. Sabay. Routine yun eh. Sisimba muna, tapos ang nanay nagluluto Oo, na, oo nga. kare-kare, Namiss ko yan. salo-salo. Diba? Parang, oh my goodness. Yung bagay na kinamumuhian mo dati kasi parang ayoko sumabay, magugusan naman akong plato. Pero ngayon, hello, that's the reason why they want you na magsama-sama kayo ng kain. Kasi nga, darating ang time,
Ang hirap na palang gawin nun na mapag-isa kayo sa iisang napagkainan. Lalo pag naandyan ang Mga tatay ko pag kapatid ko. nagbabakasyon, Mm-mm. sobrang iba pala talaga. So, pangarap na Sabay siya sa kayo amin. makain na. Oo, kaya, oo, Mm-mm. kaya kayo, nabuo ang pamilya ninyo at halimbawa sinasabihan kayo, di ba, minsan may gimmick pa rin kayong barkada. Sasabihin ng magulang nyo, baka naman pag Sunday, sa bahay ka na lang. Baka naman pag Sunday, Kabila. family naman. Pressure it. Ngayon, ay nauunawaan ko na pag ang Sunday, family day talaga. Kung ang Sabado, sige, i-gimmick mo yan. Pero pag Sunday, at least spend time na makasama yung magulang mo, magkwentuhan kayo. Kahit pa yung pinaka-mundane na topic, okay lang yan. Kasi eventually, kapag kayo ng ibang bansa na or may sarili ng pamilya, mamimiss nyo yan. Confirmed. Kasi talagang, we've been there, na lagi, di ba, pinagtitipan natin magulang natin, ayun na naman si nanay ko, nagpatugtog na naman ng Melda Papin niya. So ngayon, sobrang nakakamiss pala talaga. Yung simpleng salo-salo ng pamilya, Yes. pag nakakakita ko nung nagsisimba, yung buhat-buhat ang anak, yung isa karay-karay, yun yung kaganapan ng isang tao mo kapag ikaw nasa bansa mo, na doon ka Ito yung lumaki, pamilya. Mm-mm. buong pamilya mo. Kaya nga, di ba, pag tayo umeedad na, totoo pala talaga, yung adulting, it's a trap. So, habang ikaw ay naandyan ng bata ka, huwag kang magmadaling maging matanda. Your time will come. Yeah. Oo, lahat ng meron ka ngayong pamilya mo, sermon ng Pressure. nanay mo, ng tatay mo, yung pag-aalala sa'yo, yung mga kapatid mo na nakakasuntukan mo, nakakasabunutan mo, Pressure. eventually mamimiss mo yan. Yung pinaka-petty na pinag-awayan nyo, na nag-agawan kayo ng manika, na kinuha niya yung gamit mo, yung notebook mo, yung damit mo, Sinuot niya yung sinuot, damit mo. mamimiss nyo yan lahat. Ako pa naman siguro ako lang yun, yung asawa ng kapatid ko. Hindi normal yung pasok. Hindi yung the usual na may Nakalimutan weekend. naman. Oh. Yung ganon. Okay. Ako pa naman, nagbibilang ako. Kunyari, uy, day off niya to. O yun, pwede kami pwede kami magkainan dito. Pag alam kong day off niya that time, uy, ako nabibili ng ganito. Ako bibili ng ganyan. Ganito, anong oras tayo? Ganon na ako. Yung parang, ako na nag-i-initiate. Kasi nga, parang, masaya eh. Yun nga. Kaya nga, diba, nakukwento ko sa inyo, lagi kong kabanding yung mga kapatid ko, ang mga sisters-in-law ko, even yung mga pamangkin ko, kami nagiinuman kami, even nanay at tatay ko, diba, kasama lahat. Sa palagay mo ba, hindi nalulungkot yung mga kapatid mo na wala ka na doon? I know. Bye! Sa palagay mo ba, every time na maaalala ng nanay mo, nalig ko na naman, kulang na naman ng mga anak ko? Ano ba, birthday ko ba? Ay, Ako ngayon, kada may okasyon, may birthday pamangkin, kain kayo sa labas, kahit na wala ako doon. O, di ba? Yung ganun, sabihin ko sa kanila. Masaya naman, Daddy ba, Grace, diba? They're nagpo-provide ka sa kanila. Pero syempre, iba yung, sana Andun ka. nandun ako. Iba yung Oo. present. Oo. Di ba parang ngayon nararamdaman mo, lalo na ngayon, umeedad ang magulang natin, Mm-mm. parang pag kasi inupuan mo sila at nagkwentuhan kayo, parang iba na ngayon ang usap niyo. Mm-mm. Yes. Puro na pagbalik sa yung kakulitan nyo, Oo. yung buhay nyo dati, na parang ang saya-saya na lang balikan. Parang yun yung recently na parang pinagdadaanan ko talaga. Ilang beses akong minulto na parang gusto ko nang umuwi. Kasi nag-iintay lang ako ng sign. Parang bumubuo lang ako ng runway money na ito yung ultimate goal eh. Mm-mm. Parang mula kasi nung pumunta rito ang nanay ko, mas na-realize ko na hindi ako na nabubuhay para sa kung ano yung pangarap ko pa. Parang the reason why I am still here is habulin yung mga panahon na nawala sa amin, na pinagdamot sa amin ng tadhana, sa nanay at sa tatay ko. Yeah. Although magkasama sila, parang 4 na anak nila wala na sa tabi nila. Ayun. Correct. So ako bilang panganay na unang lumabas ng bansa, parang this is my time na ako naman yung bumalik at sinupin yung mga natitirang panahon. Yung pangarap namin na mag-mall na ang kasama anak nila. Kasi syempre iba yung apo eh. Ang apo, nag-uumpisa pa lang ng buhay si Jelly. So ang focus ng bata, iba priority ni Jelly. And naunawaan namin yon. Ako kasi parang syempre, sobrang hinog na ako na ang pamilya ko, ang tatay at nanay ko, ilang taon na lang ang makakasama namin sila. Hindi naman siguro dapat pa na lahat ng anak nasa ibang bansa. Buti kung limpak-limpak na pera ang naipapadala namin, hindi rin naman. So ibig sabihin parang it's not worth it anymore. So kasi ang mas priority ngayon is yung time, hinahabol ko. So parang mas nare-realize ko talaga ngayon na ito yung pain ng being yung wala sa bansa mo. Yung magulang mo umeedad din, ikaw rin umeedad, nasasayang yung oras. Na
kailan mo sasabihin at ipararamdam sa kanila na mahal ko kayo. Gusto kong ibalik yung pagmamahal na pinaramdam nyo sa amin dati. Na this time, hindi namin kayo aalagaan dahil may sakit na kayo. Hindi. Kasi, gusto namin iparamdam sa inyo na kung paano kayo sa amin nung mga musmus pa kami. Na gusto namin ibalik. Ito yung sobrang pain ng OFW na gusto namin kalingaan yung nanay namin, samahan sa kapilya, puntahan yung mga pinupuntahan niyang doktor or mga paborito niyang ukayan. Yung nasa tabi ka lang niya, yung may kakwentuhan lang siya, isa man lang sa anak niya. So, bye! Ang hirap talaga. Lalo pag panganay ka na parang, kailan yung panahon na yon na pipiliin mo naman yung pamilya mo. May ano mo yun, talagang pinapangarap ko pa rin na dito rin sila. Gusto ko dumating yung point na hindi lang tuwing umaga kausap ko lang sila. Video call lang. Diba? Siguro, I'm sure, pinangarap mo rin makita sila dyan sa backyard mo na nakaupo. Exactly. Diba? Ilang beses yan? Oo. Pinaplanuhan ko na ako anong papalakarin, saan ko papalakarin ng tatay ko, yung gano'n. Anong ipagtatanim ko, yung gano'n. As in. Kasi nakikipag-compete tayo ngayon sa oras. Yan, yung time. Yun, Diba? Ayun. Ako din, kasi minsan, syempre, yung mga kaibigan ko rin dito, yung recently na umuwi sila. Ang reason nila is, kasi nga, matanda na rin parents nila. Gusto nila makasama. So parang, okay, wala kang ano doon, di ba? Walang no question. Kasi, Non-negotiable. pamilya yun eh. Oo, pamilya yun. So parang, oo nga, parang kailan ka pa uwi kapag wala na, di ba? Minsan, napapaisip din ako noon. And, syempre, kasi dahil may mga obligasyon ka pa rin naman, parang, hindi pa kaya. Hindi pa kaya. Oo, kaya hanggat as much as possible na, yun nga, kung uuwi kapag may birthday o ganyan, tinatry ko na lang umuwi. Kapag may special occasion. Mama, ikaw swerte ka pa, nagagawa mong umuwi. Yeah, Diba? Every anytime. time na kailangan at gustuhin mo. Anytime. Paano naman And- yung mga, diba? Taga New Oo. Zealand. So, Tsaka, malayo. Ang mahal ng papasahe. Mahal na Oh, yung isa naman gustong umuwi, pero hindi payagan ng OWA. Ay, At nako. least, kahit pa paano, kasi malapit lang at in Yun nga anytime, eh. pwede, long weekend, pwede ka rin magbakasyon, di ba? So, Mm. thankful na rin kahit pa paano. At ayun, kahit din sa mga video call at salamat na rin sa internet. Dahil Technology, oo. technology, unlike before talaga, wala kang communication sa kanila, di ba? Yung tawag lang. Mm-mm. Pero iba pa rin, syempre, kahit nakikita mo sila sa CCTV, o nakakausap sa video call, di Yes, ba? true. Makikita mo yung saya sa mukha nila kapag, pag nakausap mo sila or kasi minsan pinapanood ko sa CCTV eh. Hindi ako tumatawag po na. Pinanood ako na kung ano ginagawa nila. Lakad-lakad doon. So parang, kasi ngayon si tatay ko, dahil nga doon sa gamot niya, lagi siyang antukin, tulog ng tulog. So, iPad lang siya ng iPad. Lagi ko natinig, tulog na naman to. Kaya minsan nag-forward ako sa kanya. Bago tayo gawin nyo to, mag-exercise ka, galaw-galaw naman. So sabi ko nga, Jelly, tulungan mo yung lola mo mag-exercise kahit ka ako Yes. lang siya na hindi naman yung wala siyang ginagawa kasi mahirap kung walang exercise. Minsan, parang, syempre kung andun Nagigilty ako, ka, no? oo. Parang syempre kung andun, diba? Iba yung kasama mo sila may kausap at At saka iba yung saya nila kapag alam nilang kompleto yung anak nila. Of course. Mas sikasig, kumbaga. Oo. Ayun nga, pag tatanong, sasabihin ng tatay, ilang tulog na lang, dadating na raw ako. Oo. Binibilang talaga niya. So, baliktad na, no? Parang sila yung bata dati na tayo noon, halimbawa may Nag-aantay pupuntahan tayo. tayo yung nagbibilang. Sila ngayon nagbibilang, sabi, Oo. kapit na, ilang araw na lang, ganyan. Dati, nung kakaalis mo lang, gano'n. Talagang bilang niya. Siya yung excited na, ilang tulog na lang. So, Parang, yun nga yung yun na, di ba yun yung sinasabi natin, yun yung butas sa mga puso ng mga OFW na kahit kailan hindi yan matatakpan. Hanggat hiwalay tayo sa magulang natin o sa mahal sa buhay natin, lagi tayong may bubog sa puso na kahit pa nakakapagpadala kami, kahit pa kami Iba. nabibideo call nyo, iba pa rin na hawakan, nayayakap at nakakausap ng harapan natin ng magulang at saka yung mahal sa buhay. Yun yung hindi mapapantay ang inggit namin sa mga pamilya na kasama yung mga mahal sa buhay nila. You are where you should be. Kumbaga, sobrang inggit namin na hindi nyo inaalala ang problema sa pera. Basta kasama nyo lang sila. Yan yung ultimate na pangarap namin mga nasa labas ng bansa. Makasama yung mga magulang namin.
Ngayon kasi parang ramdam na ramdam, sobrang proud yung magulang namin sa amin. Mm-mm. Na parang, isipin mong nairaos namin kayong apat na kayo. Lagi sinasabi ng nanay ko nung andito, isipin yung, yan lalaki niyong yan. Although medyo na-offend na ako sa pagkakasabi niyang, ang lalaki niyong yan. Lalo kay Joy. Isipin yung lalaki niyong yan, lumabas kayo sa akin. Yung sabi ni Di nanay. ba? Oo. Alam mo yung ibig niyang sabihin doon na parang, napalaki ko kayo. Nairaos ko kayo sa pagtitinda, Mm-mm. sa paglalako, sa paglalaba. Mm-mm. Oh my gosh. Totoo talaga yung ano no, yung sabi ni Ching talaga na kapag nasa ibang bansa ka, minsan talagang ilalapit ka talaga kay Lord eh. Yung parang Yeah, wala ka naman. wala Oo. kang, Yun lang yung kayang kasi yun ang kaya mong gawin para sa pamilya mo actually. Magdasal ng pagdasal for them. Oo. As Sa totoo in, lang, yung as yung in. pamilya natin, yung isa sa pamilya natin hanggang ngayon walang may sakit, awa at pag-ibig yan ng Diyos sa atin. Mm-mm. Sobra. Oo. Ayokong, Isipin mo yun? ayokong katukin ako ni Lord na, uy, teka, nakakalimot ka. Ayokong umabot sa ganun. What have you become? In general. Well, syempre ako naman, hindi naman ako OFW. Nalayo ako sa pamilya. Well, hindi pala. Nalayo ako sa yung pamilya ko talaga. Kasi kasama ko naman ng family ko dito, buo kaming umalis. Parang ganun din yung kay Grace kasi parang yung individuality, tsaka yung pagiging independent niya. Naging ganun din sa akin. Kasi nga, naikwento ko naman before talaga, nung nasa Pilipinas ako, may gumagawa talaga lahat for me. Kahit na may pamilya na ako before, merong naglalaba for me. Gigising ako, may breakfast na. Dadating ako ng bahay, may kakainin na naman ako. Yung parang lahat, na. Dito, bago lahat, kumbaga natutunan ko lahat talaga yan. Kakayanin mo lahat. Kasi nga, wala ka ng helping hand talaga na nung time na nasa Pilipinas ka. Wala kang Kahit sabihin choice. Well, yes, wala kasing choice talaga. Pero ang daming nabago. Yung perspective mo sa buhay, nabago talaga totally. As in, ang laking nabago sa akin. Kasi 'di ba, yung nasa Pilipinas talaga, every time, lagi kong kinukwento yan na yung, siguro dahil aging na nga rin, Pero syempre, because nandito ka sa lugar na syempre na hindi mo kakailanganin hindi mo hinahangad yung mga bagay na hindi mo na kailangan, hindi na essential. Ang gusto mo na lang basic kung ano yung kailangan mo para mabuhay ka. Yun na lang eh. Kasi parang okay ka na eh. Yung parang fulfill ka na kung ano lang yung kailangan mo, yan lang. Naging mature ka in a way. Kung ano lang yung gugustuhin mo hindi na yung gusto eh. Hindi na yung want. Ang Necessity. yung need mo na lang. Yung need mo na lang. Siguro kung meron kang pwedeng extra gawin, sige gawin mo. Pero kasi before nagawa mo na lahat. Yung ngayong nandito, parang gusto mo mabuhay na lang, ng simple na lang, yung tahimik na lang. Yung ganun, para sa family mo, ayusin mo na lang. Yun yung sa akin, maturity in a way na yung living the life that I need to live. Yun yung sa akin. Sa akin naman, yun nga, aside from being independent, parang naging flexible din in a way. Kasi syempre, iba yung culture ng mga tao dito. So parang na-adapt ko na rin yung kung paano sila pakisamahan at i-adapt yung culture nila. Kasi syempre, as OFW at nasa bansa nila, wala kang choice eh. Kailangan mo embrace din yung culture nila. Hindi mo pwedeng impose yung culture mo sa kanila. So kaya kailangan mo maging flexible. And yun nga, i-adapt ko ano man yung culture nila dito. And be aware din sa mga awareness din sa mga ano nila, parang mga tradition, kailangan mo din i-respect. Kasi mahirap eh kung hindi ka susunod sa agos or kung ano, dahil ikaw mahirapan. Kasi syempre, dito, parang yung mga katrabaho mo, di ba, like, unlike dun sa atin, parang napaka-ano natin eh, kahit hindi natin trabaho minsan, ginagawa natin. Dito kasi, kapag hindi nila trabaho, hindi ko gagawin yan. So parang, okay, parang, kailangan mo mag-adjust sa kanila. Okay, ganito ka. So, ako na lang mag-a-adjust. Alam ko na hindi mo trabaho. Ako na lang gagawa. Parang ganun. Parang, ito sila eh. Parang after office hours, hindi mo sila pwedeng tawagan. Hindi mo sila pwedeng paggawin ng trabaho kasi nga, beyond the office hours. So, ikaw, as, syempre, dito nagtatrabaho sa kanila, i-adopt yung culture na yun.
So, ikaw na lang mag-a-adjust. So, kailangan mag-adjust. Hindi ka pwedeng magpa-ano dito, petiks-petiks na parang, ay, hindi dapat. Kailangan gawin mo to kahit biyan ano. So, siguro, iyon nga. At isa pa din, parang sa akin, parang work-wise, iyon. Siguro natutunan ko din nga yung um, iba-ibang kultura. Kasi nga, nakakasalimuha ka na sa mga region, iba-ibang country or ano. So, in a way, parang mas naintindihan ko din yung work ko as a regional compared dati na Pilipinas. Mm. So, parang na-expand yung aking knowledge and yun nga, yung personal growth na I think na-achieve naman in a way. So, until na, ayun nga, hanggang ngayon na parang in-enjoy ko yung work ko. And continuous pa rin nag-learn and sana, ayun nga, hindi ko rin naman balak na magstay dito. Babalik at babalik pa rin naman talaga ako sa Pilipinas. Parang kaya lang ako dito is para mag-work. Pero definitely, I want to retire and to go back to the Philippines. So hopefully, mga ilang years na lang ba? Less than 10 years na lang. Babalik na ako sa Pilipinas. Gusto ko na bumalik sa Pilipinas at pag okay na lahat. So, ayun. Still, there's no other place like home talaga. Pilipinas pa rin. Dito, work lang. Pero for good, talagang Pilipinas pa rin. Isa pa pala, pag nasa ibang bansa ka, isang talagang matututunan mo yung pantay-pantay lahat, equality and equity. Pantay-pantay, same resources, pantay-pantay kayo lahat. Well, particularly dito, ganun ang ano. Sa atin hindi gusto mong makuha yun sa Pilipinas eh. Yung ganun na pantay-pantay yung tingin sa'yo at pantay-pantay kung ano yung ipoprovide sa'yo. Sa atin hindi eh. Kung sino yung pinaka mahihirap lang, ito lang nakaka-receive ng ganito. Sila lang may ayuda, sila lang may ganito. Pero lahat kayo apektado. Yung mga ganon. That's why pag nasa ibang bansa ka, hindi ka tinitingnan kung ano ka or sino ka, paano ka, kung apektado ka, meron ka. Lahat kayo meron. No? Pantay-pantay. Ako, I firmly believe na sobrang ang dami kong natutunan talaga sa bilang tao. Mas appreciative sa kung anong meron ako. Kumbaga, mas magiging mabuting mamamayan ako ng bansa ko. Kasi nakita ko na kapag mabuti ang bansa, may mga mamamayan na masasaya, magiging mabuti rin yung mamamayan. So, although hindi ganun yung sa Pilipinas, gagawin ko pa rin kung ano yung ako dito. Masunurin, nakikipagtulungan, nakikipag-cooperate, I will be a better citizen of my own country. Kung nagawa ko na rito sa ibang bansa, lalo sa bansa ko. So, mas magiging mabuti akong mamamayan ng Pilipinas kapag ako nag-for good. Mas mararamdaman ko na kung dati naghahangad ako, ano ba ang magagawa ng Pilipinas sa akin? This time, no. Ano ba ang maibibigay ko sa bansa ko? Ano yung maiaambag ko? What can I do for my country? Di ba kung nabanggit ko yan sa inyo, parang nagkaroon ako ng realization recently na sabi nga ni Miriam, sabi sa tatay niya, nung nag-abroad siya, hindi ka naglilingkod sa bansa mo. Anong klase kang tao? Anong klase kang Filipino? So para sa akin, enough na yung time ko na inilaan ko sa ibang bansa. This time, it's closing time. Ako naman ang maglilingkod sa bayan ko. Kahit ang dami kong naririnig na pangit at hindi maganda sa Pilipinas, bansa ko yan eh. Akin yan. Taga dyan ako. Naandyan ang pamilya ko. Thirdly, mas naging mabuti akong anak. Kasi mas naramdaman ko yung charm of distance. Kasi kung sa Pilipinas ako, malamang nag-aaway kami ng nanay ko. Kasi nga, lagi kayong magkasama eh. Yun ang tendency nun. But now, that I age, at na-realize ko rin na parang yung paglayo nila at paglayo ko, sobrang dami kong realization na kahit hindi kami magkapareho, in some of our nanay at tatay ko yan eh. Diyan ako galing eh. Mas naiintindihan ko ngayon kung bakit sila pinagagalitan ako, pinagsasabihan ako. Mas iba na ngayon tingin ko ngayon sa mga bagay na yun. Kumbaga, kakampi na nila ako. And pang-apat, mas na-realize ko bilang tao na ang dami kong naging improvement. Lalo na pagdating sa financial, sa pagiging practical. At saka yung pakikisalamuha sa tao, andyan na yan eh. I made it a point na parang magiging mabuting tao ako. Magiging mabuting kapitbahay ako, mamamayan, commuter, voter. Masasabi ko talaga na yung paglabas ko ng Pilipinas, ang dami kong natutunan. Nangyari ang dapat na mangyari kung bakit ako kailangang isuka ng magulang ko para mangibang bayan.
dahil ang dami kong natutunan. Babalik ako from being tamad na egay na pasaway na walang permanenteng trabaho, babalik ako na iba yung laman ng bag ko. Ang dami kong baon na alam ko maiaambag ko sa bansa ko. Na-adapt natin yung discipline. Mm. That's one thing din kasi na we hope na meron tayo sa atin. Hindi lang yung parang pag pinalo ka lang, saka ka lang madidisiplina eh. Siguro, kahit papaano sana kung merong discipline, yung mga Pinoy, mayroong discipline na katulad dun sa bansa na nandito tayo ngayon. Baka kahit papaano, may kahit katiting na change Mm. sa atin. Kasi syempre, hindi lang naman lagi tayo nagrereklamo, government, di ba? Nasa sa atin din minsan eh. Mm. So sana Yes, kahit sir. papaano yung discipline na meron na nandito sa ibang bansa, sana kahit papaano meron din tayo sa atin. Yun nga eh, di ba parang, it's not about the sun, it's not about the rain, it's how you do it, how you accept it. Paano ka ba nagre-react? Mhm. Kung ganyan naman ang gobyerno sa Pilipinas, ayan na yan eh. Kinalakihan mo na yan ganyan. Dadagdag ka pa ba sa magiging suliranin nila? Exactly. So, Lalamig gumawa ka ka pa na ba? lang ng Di ba? makakabuti Oo. para doon sa iba. Kahit minimal lang. Mm-mm. Huwag ka na Yun. makadagdag sa problema. Mm-mm. Ako lang, umaasa pa rin ako eh. Kasi, di ba, pag naisip mo ang Pilipinas ngayon, parang feeling mo wala ng pag-asa. Mm. Kasi parang lubog na lubog eh. Pero parang kahit konti, for example, itong recently lang na pinaban ang Pogo sa Pilipinas, sa akin pag-asa na yun eh. Maliit man mo, pag-asa na yun eh. Mm. Pag may nakakarinig ako ng magandang balita sa Pilipinas, yung ganyan, na wala ang Pogo, may nahuling mga ganito, merong nakita na, yung mga ganun, sa akin, maliit na pag-asa na yun sa Pilipinas. Na kahit paano, sana madagdagan na madagdagan. Kaya nga, sa akin nga, isa pa to, si Vico Soto, maliit na pag-asa na naman yun sa akin. Kasi, kumbaga, At least ngayon meron. nakikita natin, nag-iisa lang siya na magaling, na possible, na good leader for the Philippines. Pero ang Wag layo lang niya pa. wag lang mausog. Yun nga, kasi nga ang layo pa eh, Mm. di ba? So sa akin, although habang nandyan pa eh, may pag-asa eh. Parang dati, nung si Jessie Robredo, di ba DILG Secretary, Mm. ang galing niya that time, lumulutang siya that time. Nung May namatay sinabi siya, siya na hanggang ngayon hindi ko makalimutan si Jessie Mm. Robredo. Sige. Ang sabi niya, bakit, di ba kilala siya na talagang hindi siya tumatanggap ng kahit yes, na pabor? oo, Sabi niya kasi, hindi ko hinahayaan na masanay kami. Kasi pag nakasanayan, yun ang mahirap. Pag nakasanayan, Hindi ka na That's maka- kaya hanggat maaari, ayokong tumanggap ng kahit ng anong pabor. Baka makasanayan. sobrang nalungkot Di ba ako yung wisdom nung, nun? oo, Kasi nung nawala yung aeroplano niya, hindi siya makita. Mm. Sobrang nalungkot ako nun. Talagang, yun, parang sinubaybayan ko hanggat makita siya that time. Kasi parang nag-hope ako na sana hindi. Kasi sabi ko, nung nawala siya talaga totally, sabi ko parang nawala na naman ang pag-asa Pilipinas. Nung namatay si Robredo, nung namatay si Miriam, nare-realize ko talaga kinukuha ng Diyos yung talagang yung mabubuti ang Kasi ayaw nilang mahawa na siguro. Umuunti yung may mga talagang totoong puso. Kinukuha ni Lord. Sino pa talaga yung may Pero alam mo, nandun pa rin ako sa, kaya yung, kaya pala natin sa Pilipinas. Sana maabutan pa rin natin yung gano'n, yung tipong, kaya pala pinaranas tayo ng ganitong government before. Kasi ito pala yung, natin, Meron ibibigay sa atin. Sana umabot pa tayo sa gano'n, no? Sana lang yung mga Dumating. uupo. Kasi syempre, mga bata na yung uupo eventually. Mhm. Matapos na yung trapo. Sana lang talaga mga bagong dugo. Huwag natin din kalilimutan na yung katulad nila Dan, Yes. yung di ba sabi ko, isa sila sa naghahasik ng kabutihan na may pag-asa, Mm. na meron silang maraming ginagawang maganda para sa mga sa mga kailangan ng tulong. Justice League So nga they're kami. helping the community. Oo. So isa na yun sa mga very Check. good, nakakatuwa. Mm-mm. Kasi yung So, actually yung magtayo lang sila ng mga Oo. rehabilitation centers, perfect na. Pero yung humanap pa sila ng way to reach out for those who cannot afford, that's even more perfect. Diba? Saka mag-focus sa mga bata. Maganda. alam mong hindi na yan kinikilos ng tao lang. Totoo naman, may intervention na. May bulong na Yes. yan eh. Oo. Oo eh. Kasi what's in it for me? Laging palabas eh. Wala naman silang kapakinabangan na dyan. Hmm. Pero dahil nga, tinawag sila at ginawa silang instrumento, totoo naman. So ayan,
They're doing what they're supposed to do. Yeah. Di Ito ba? yung diba, ang sabi natin. Kasi kayo, sobrang dumating na kayo dun sa extreme na possible na Todo mangyari na. sa inyo. Oo. Pero hindi kayo pinabayaan sa dulo. Sinave kayo sa dulo kasi meron kayong gagawin na Mission. ipapagawa sa inyo. Justice League nga, di ba? Mm-mm. Kaming tatlo dito, bilang wala kami sa bansa, Dada, bilang 2 years or magti 3 years na kayo wala sa Pilipinas. Magtutu. Tutu. Si Mama Grace, 10 years na ba Mama Grace? 14. 14. So ako, 16, basta mga 28, mga 18 years na siguro akong wala sa Pilipinas. Mm. Again, doon sa pinanggagalingan namin na kami, we had an option na mag-ibang bayan. Kayo na nasa Pilipinas, you have your choices to stay or to go abroad para i-explore. Again, kung yan na isa kabubuti ninyo, go ahead, mga ibang bansa kayo. Pero kung kayo naman ay may option na manatili sa Pilipinas at makasama ang pamilya ninyo, please do stay and please do serve your country. Kasi kung alis tayo ng nurse, doktor, magagaling na inhinyero, arkitekto, na lahat lumalabas, mapa-teacher, wala nang matitira sa Pilipinas. Wala nang mabubuting tao na may malasakit ang matitira sa Pilipinas. Kaya yung mga kagaya nila Ronel, nila Jonathan, somebody has to do it. Mhm. Diba? May kakayahan silang mag-abroad pero pinipili nilang manatili sa Pilipinas kasi kailangan. Walang magpapastol sa mga bata ngayon na may tendencing maligaw ng landas. Kaya sobrang thank you sa mga bayaning ito. At yung mga bayani na hindi pa namin nakikilala, hindi pa man, sobrang thank you. Kaming mga nasa ibang bansa, hindi namin nakakalimutan ang obligasyon namin sa Pilipinas. At kaya naman kami, habang nasa ibang bansa, hindi kami gumagawa ng kalokohan na magiging kahihiyan pa ng bansa namin. The least we can do. Now, kapag kami nagsiuwi na sa Pilipinas, at diyan din naman kami hahapon, diyan din kami mamamatay, sisikapin namin na sa maliit na paraan kahit papano, makapag-spread kami ng kabutihan para hindi na lang kami makadagdag pa sa problema, kundi makadagdag pa kami doon sa solusyon. Yun na lang ang end goal namin lahat ng mga nasa labas ng Pilipinas. Kaya tayong mga nasa abroad, let's continue to be a Filipino, na maging proud pa rin tayong Filipino na nasa ibang bansa. At ipagsigawan natin na kahit tayo ay wala sa bansa natin, mananatili ang Pilipinas sa puso at kaluluwa natin, minus the government. I would still be proud to be a Filipino. So yun. We all are. Let's celebrate our being a Filipino dahil sobrang ito yung nationality na sobrang salamat ako at Filipino ako. Kahit ano pang gawin, pitpitin, I would still choose to be a Filipino. Aling pag-ibig ba ang higit kaya sa pagkadalisay? Hey,